Itong si Coach Yengyao ay seryoso dito sa gagawin niyang trade offer para dito sa San Miguel Beermen. Mukhang gusto raw makuha nitong si Coach Yengyao, itong si Chris Miller, pati na itong si JM Calma mula dito sa San Miguel at willing siyang i-offer na kapalit itong si Kaylan Tiongson. Si JM Calma ay isang 6'7 na center ng San Miguel and of course si Chris Miller, alam natin yan yung rookie ng SMB. Samantala naman si Kaylan Tiongson, yan yung 6'6 power forward ng Rain or Shine. Kung ito i-offer ni Coach Yengyao, sa tingin ko dapat pumayag ang San Miguel. Kahit dalawang players yung mawawala sa kanila, okay lang. Kasi itong si Kaylan Tiongson parang mas magaling na Rodney Brondial yan. Pwedeng-pwede nilang magamit. Kaya nga sa tingin ko ito talaga yung lineup na nababagay dito sa San Miguel Beermen. Kung makuha nila itong si Kaylan Tiongson, magiging mas malalim yung front court nila. Alam natin na minsan hindi consistent maglaro si Mowala Tautua. Kaya nga nababagay talaga na ganyan yung maging rotation. Kung itong si Fajardo, si Tautua at si Tiongson nandyan, plus ito pa si Brondial at Kahilig, magiging ito na talaga yung pinaka-dependable front court for SMB. Talaga namang alam natin na itong San Miguel Beermen ay seryoso din, katulad ni Coach Yengyao pagdating dito sa pagkuha ng mga players na bago. At itong si Kaylan Tiongson, pwedeng-pwede yan dito sa San Miguel kapag natuloy ang nabanggit na usapan ng Rain or Shine at San Miguel. Sa tingin ko pareho sila makikinabang. Hindi natin masasabi na nalugi dito ang isang team dahil sa totoo lang, parehas lamang sila nung ginagawang sabihin na natin pag-adjust dito sa kanilang lineup. Kung sa bagay, makikita rin natin na itong San Miguel Beermen ay determinado na gumawa ng paraan para maging isa sila to sa mga magpapapanalo dito sa PBA. Kung makuha nila si Tiongson, magkakaroon sila ng isa pang rebounder at ito si Tiongson pwede rin yan na gumwardya pagdating dito sa mga imports. At ang isa pang pwede nating mai-report ngayon na ito raw koponan ng Terra Firma Jeep ay pinag-aaralan na yung mga iba't ibang offers mula sa mga kumpanya na gustong bumili dito. Sa ngayon kasi itong Wilcom Depot, isa yan dito sa mga teams na interesado raw sa Terra Firma, pati na itong Chooks to Go. Sa dalawang nabanggit na kumpanya, itong Chooks to Go ang kilala talaga na may kaugnayan sa basketball. Matagal na silang nagpa-participate sa mga 3-on-3 competitions at maraming naniniwala na kung pag-uusapan lang yung pedigree, pwedeng-pwede talaga yan dito sa PBA. Yun nga lang, ang problema kasi ang produkto ng Chooks to Go ay manok. At meron ng Magnolia Hot Shots dito na manok din yung produkto nila. At alam natin, bawal yan sa PBA na pareho ng produkto ang dalawang koponan. So, para ma-approve yung entrance ng Chooks to Go kung bibili nila Terra Firma, kinakailangan magpalit ng pangalan ang Magnolia Hot Shots. Pwede naman yung mangyari, kaya nga sa tingin ko, isa yan dito sa mga pwedeng sabihin natin matupad. Pero kinakailangan din siguro na pag-isipan na baka Wilcon Depot naman ang makakuha dito sa Terra Firma. Dahil kung Wilcon Depot ang kukuha sa Terra Firma, walang problema yan dahil wala naman silang kakompetisyon dito sa mga team sa PBA pagdating sa produkto. At alam natin na kung pag-uusapan naman yung finances, kayang-kaya ng Wilcon Depot na bumuo at mag-maintain ng isang PBA team. Ang dalawang nabanggit na kumpanya ay dalawa lamang doon sa mga interesado dito sa Terra Firma. Meron pang mga ibang mga teams dyan na gusto ring ma-acquire ito. Kaya nga, kahit nasabihin pa natin na medyo controversial itong Terra Firma, ay marami pa rin mga kumpanya ang gustong bumili at alam nila na itong PBA kasi magandang platform yan sa pag-advertise ng mga produkto. Kaya nga, talagang marami pa rin ang gustong sumali dito sa PBA. Kahit na sabihin natin meron pa rin mga question doon sa mga naging policy.